nagbabalik pa rin po ang Schoolmates. Kung kanina ay narinig natin ang mainit na diskusyon ng ating mga debaters, ngayon naman bibigyan natin ng chance ang mga students dito sa Holy Angel University na magbigay ng kanilang insights. Ngayon, sinong gustong magbigay ng kanilang opinion ngayong gabi? Ayan, dito para malapit. Hi, hello, what's your name? Hello po, my name is Matthew Ang po. Sa nangyaring debate kanina, ano ang iyong opinion? Nagbago ba ang iyong opinion? Ever since before the debate po, my stance was always that you should not need a college degree to become president po. I believe this because some people, especially the people that I know, they are very talented, very smart, and they deserve their leadership positions, but also they do not have the resources or the privilege to go to college themselves. And I thank you. Maraming salamat. Sino ba? Sino ba? Ayan, dito. Hi, hello. Ayan, dito tayo, baba tayo. Ayan. Ikaw, anong opinion mo sa ating hot topic ngayong gabi? Opinion ko po na I'm not favor po sa elected government officials should not have a college degree po. Kasi nga po, may sinabi po sila kanina na other government officials now who are elected na nakapagtapos po ng college, they are still being corrupt of the people's money po. Maraming salamat. Anong name mo? Luis po, from St. Nicholas of Myra po. Woo! Ayan, maraming salamat. Alright, last na. Sino pang gusto? Ayan, sige, ito, malapit. Baba tayo dito. Ayan. Hello, what's your name? I'm Yuna po, from 11 St. George! So, education is the foundation of our nation, right po? And a collegiate degree should be required po sa mga local and national positions po sa country natin because a lot of us, kami po mga Pilipino, right now, we're studying, right? Right? Nagsastudy tayong lahat? And it should be a requirement. Kasi paano kung we're talking about the whole nation, you're leading, it's a responsibility that requires a lot of knowledge and a lot of skills para makapag-lead ng entire nation. Yan lang po. Thank you. Maraming salamat. Grabe ang mga estudyante ng Holy Angel University. Parang tatanggalan pa ako ng trabaho, no? Pero ayan, napakahuhusay nila. Talagang hindi sila nagpahuli ng pagbibigay ng insights para sa ating hot topic for tonight. And if schoolmates, if you want more of this, please follow us on all our social media pages at makisama sa isang mainit na usapan ng kabataan ay may pakialam. Kaya naman, ngayon naman alamin natin kung sino-sino ating mga best speakers for today's episode. Kayo, back to you, Jules. Maraming salamat sa JV. Schoolmates, huwag na natin patagalin pa at atin nang alamin ang huling statements ng ating mga debaters para sa ating topic tonight. For the final statement, Shana, go ahead. There are other ways and initiatives, programs, and reforms that can be enacted to help achieve good governance without imposing or without infringing on our rights to equal access to public office on a general terms of equality as dictated by the United Nations International Covenant on Civil and Political Rights. That's it, Shana? You're good with that? Okay, thank you. Francine, go ahead. Okay, I'll cite a theory about Talcott Person said in his instructionalist functional theory, he stated that a system is interdependent, wherein kapag merong hindi nag-work sa isang nation, sa isang system ng isang nation, everything will crumble. And that is why the Filipino people deserve leaders who will deliver stability and progress, not just mere literacy and promises. Kasi hindi tayo uunlad kung ganun lang yung susundan natin. I yield my time. Alright, maraming salamat, Francine and Shana. Okay, schoolmates, palakpakan natin ang ating mga debaters. Napakahuhusay. Okay, convinced ba kayo sa ating mga debaters? Sino ang winning team ninyo sa tingin nyo? Alright, at nandito na nga tayo sa exciting part kung saan aalamin natin ang ating best speaker ngayong araw na nagbigay ng kanilang very giving na opinion at argumento sa atin
sa ating naging diskusyon ngayong araw. Okay? So debaters, lahat kayo ay panalo at lagi nga naming sinasabi na walang tama o maling sagot. Basta ikaw ay may pakialam sa issue ng ating bayan. So let's reveal our best speaker for today. Sino sa tingin nyo ang best speaker? Congratulations, Frances! Shock na shock si Frances. Congratulations. But wait, there's more. May isa pa tayong best speaker. Congratulations, Jaire. Hello mga ka-schoolmates, and of course, I would like to congratulate ang ating mga best speakers for today's episode. And of course, congratulations sa lahat ng debaters natin ngayong gabi. At sa inyong lahat, Holy Angels University, Pampanga! Maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa schoolmates. Ayan, napakasaya, di ba? Sobrang init sa stage dahil sa debate nila. Dahil sa debate. Pero Ayan. ito na nga, JV. Kailangan may takeaway din tayo Oo, dito. may takeaway. Ako, simple lang naman, Jules, no? Kasi for me, college graduate para sa local and government position ay syempre, of course, nararapat talaga dahil sa kalagayan ng bansa. Kasi bansa ang pinag-uusapan natin dito, di ba? So, napakahalaga nito. At pagkakaroon ng eligibility at college degree ay napakahalaga, lalo na sa mga uupo sa gobyerno at magiging empleyado ng gobyerno, mapa-national man yan or local. Kung ang mga taong uupo sa ating gobyerno ay may sapat na kaalaman sa nangyayari sa ating bansa, syempre, hindi ba magiging panatag tayo sa mga nangyayari sa bansa? Yung pinag-aralan nila ay talagang makakatulong sa posisyon na pinanghahawakan nila. At syempre, yung mga taong, of course, yung may experience naman, ay may posibilidad din naman. Pero kung ang basihan natin ay posisyon, mas dapat yung mga nakapagtapos para magampanan nila yung mga responsibilidad nila at maipahayag ang tama ng yung mga hinaing nila para sa ating taong bayan. Nako, agree ako dyan, Kuya JV. Palakpakan natin si Kuya JV. Diba? Para sa kanyang takeaway. Ikaw, sa tingin mo, Jules, ano Ako ang naman, iyong takeaway? siguro, nakikita nyo to sa maraming mga government establishments. No? Yung kasabihan na public office is a public trust. Okay? Kapag sinabi mong trust, importante yung karakter. Yes. Diba? Nung mga naninilbihan sa loob ng opisina na yan. Pero, hindi sapat ang puso eh. Tama ba yun? Hindi sapat ang puso. Dapat may utak din. Kasi kapag sinasabi natin public office, office yun eh. Di ba? Hindi naman pwedeng puso ang papaandarin mo kapag office yung pinapangasiwaan mo. Di ba? So dapat, balance, may puso ka, pero at the same time, may competence ka. Kung nakapagtapos ka nga, pero di ba, may degree ka, engineer ka, abogado ka, pero nangangulimbat ka naman ng flood control project, ay di ba? Anong punto yon, di ba? Kaya dapat, ang pinakatindig ko dito, hindi kailangan na integridad lang. Hindi dapat na may degree ka lang, kailangan balanse ang integridad. So balanse, may integridad ka, but at the same time, may puso ka rin para balanse. Okay? Kung hindi ka man nakapagtapos, kailangan mag-effort ka naman. Kung gusto mo maglingkod, di ba? Hindi yung on the job ka na nahalal ka na, tas doon ka palang magti-training habang nakaupo ka na. Nakakahiya naman sa taong bayan. Nakakahiya naman sa tax ng taong bayan. Kaya, kung ikaw ay artista, ikaw ay hindi nakapag-aral, o kung sino ka pa man, pero gusto mo maglingkod kasi sinasabi mo, gusto ko maglingkod, mahal ko yung paglilingkod, hindi sapat yung puso lang. Diba, mag-effort ka, mag-crash course ka, magbasa ka ng libro. Hindi pwedeng charity work lang. Kailangan alam mo kung ano yung papasukin mo. Yes. Yun ang pinaka-takeaway ko. Pero alam mo yung pinaka-takeaway ko? Ano? September 25 kasi ngayon. Okay. Bukas September 26. Ay, naku, alam ko na. Dahil dyan, batiin natin ang happy birthday si Kuya JV. 1, 2, 3, go! Ay. Happy birthday! Naks naman, thank you very much. Uy. Happy birthday! Wow! Naku, maraming salamat! Ang saya naman, nag-celebrate ako sa Holy Angels University. Maraming salamat! Diba? Ayan, Once thank you, every 10 years tayo nandito pero may kick ka pa. Yes! Saka nakakatuwa lagi namang kapag may episode tayo, lagi ako nagbe-birthday. Correct. Kaya maraming salamat sa Schoolmates family. Palakpakan nyo rin si Sir Jules, si Kuya Jules, sa kanyang takeaway. Pero syempre, Napakahusay. palakpakan natin ang Holy Angel University! Ayan.
Sobrang gagaling ng mga Angel Eyes, di ba? Mga anghel sa lupa talaga. Yes, mga Napakahusay ang tatalino. Yan ang mga dapat maglingkod sa bayan. Yes. Di ba? Tama ka dyan. Ayan. Maraming. I-blow natin Bigay to. na muna. 1, 2, 3. Ayan, yung wish Thank you niya, very sana much. wala ng korupsyon sa pamahalaan. Yes, tama. At saka sana hindi na bumaha. Yes, wala nang baha. Yes. Pasigatin natin ang iyong takeaway. Napakahusay niya. Maraming. Alright, so ito na. And with that, sa bawat kwento, sa bawat tanong, may boses ang bawat kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo yung mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay natin isigaw sa buong mundo is Schoolmates, may pakialam ka!